Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng mabagsik na biyenan. 3 taon na mula nang magdesisyon ng mag-asawang Anjo at Mirna na mag-live-in. Sa mga taon na yon ay hindi naging maayos ang kanilang pagsasama. Dahil sa hirap ng buhay ay madalas na nagtatalo ang mag-asawa dahil sa pera. Pareho naman silang may trabaho, ngunit sadyang hindi lang talaga nila kinakaya ang mga bayarin na nakapasan sa kanilang balikat. Pahinante si Anjo, habang si Mirna naman ay tagabantay ng ukay-ukay sa palengke. Parehong maliit lang ang kanilang sinasahod, ngunit ang problema lang, malakas mangutang ang lalaki. Nasaan na naman ba yung inipit kong 500 dito sa unan? Pambayad ko kay paring Roger yun ha. Ikinalat ni Anjo ang mga unan at sapin sa higaan nang hindi makita ang hinahagilap. Kinuha ko na muna. Wala na tayong bigas eh. Wala pa tayong kakainin para mamaya. Papalitan ko na lang sa makalawa, total sa sahod na naman ako. Sabi ng babaeng si Mirna na abala sa paghuhugas ng bigas sa kanilang maliit na lababo. Hindi niya ito nagustuhan. Tila umusok ang ilong ng lalaki nang marinig ang mga sinabi ng asawa. Agad na nagsarado ang kanyang kamao. Abay, tanga ka ba talaga? Narinig mo naman di ba nakausap ko si paring Roger? Sinabi ko na ngayon ako magbabayad eh. Bakit mo ba ginalaw? Tinulak ni Anjo si Mirna dahilan para matapon ng hinugasang bigas. Napaayos ng buhok ang babae at matalim ang tingin na bumuwelta kay Anjo. Ano gusto mo? Hayaan ko na lang na magutong tayong dalawa ngayong gabi? Palaban na sagot ni Mirna. Hinawakan ni Anjo ang kwelyo ng polo shirt ng babae at idinikit sa gilid ng lababo. Huwag kang makikialam sa pera ko ha. Kapag sinabi kong ibabayad ko yun, ibabayad ko yun. Huwag kang paepal ha. Kung gusto mong kumain, gastusin mo yung pera mo. Wala akong pakialam kung may pera ka o wala. Di ba gusto mo naman itong ganitong buhay? Ikaw naman kasi, gusto tayong bigyan ng malaking pera ng mga magulang mo sa probinsya. Ayaw mo. Masyado ka ma-pride. Kaya itong buhay natin ngayon, Mirna. Naririnig mo ba ang sarili mo, Anjo? Kasal na tayo, tapos gusto mo pa rin umasa sa mga magulang ko? Ayos ka lang ba? O baka naalog na yung utak mo? Alam mo, sa lahat ng kapatid mo, ikaw lang ang ganyan eh. Ikaw lang ang walang pagsisikap at nasanay na sa tulong ng iba. Isang malakas na sampalang natanggap ni Mirna mula kay Anjo. Sa lakas ng sampalay umuga pa ang bagang ng babae. Pansamantala ring nabingi si Mirna at umikot ang paningin. Sabi ko sa'yo, huwag mong pinapainit ang ulo ko. Hindi na nakontento ang lalaki at hinawakan niya sa buhok si Mirna. Nginudngud ni Anjo ang babae sa lababo. Huwag kang magsasalita na parang ang dami mong nagawa para sa atin ha. Nagkatrabaho ka lang, akala mo kung sino ka na. Lit-lit naman na sahod mong punyeta ka. Ano ha? Masakit ba? Sinuntok naman ni Anjo si Mirna sa tagiliran. Dahilan para tuluyang mapaupo na lamang ang babae. Namimilipit ito sa sakit. Saka lamang yun tinigilan ng lalaki nang mapansing hindi na ito makatayo. Mirna, nasabi ko sa iyo ha, huwag mo kong pangungunahan sa lahat ng desisyon ko. Babae ka lang, ako ang lalaki sa pamamahay na ito. Kaya ako masusunod dito. Maliwanag? Tumangon na lamang si Mirna bilang tugon dahil nahihirapan na siyang makapagsalita. Lumabas na lamang ng bahay si Anjo noong mga sandaling yon. Malalim ang hiningang pinapakawalan niya dahil sa sobrang galit. Pinuntahan na lamang niya ang kumparing si Roger. Naabutan niya ang lalaki na naglilinis ng pinapasada nitong jeep. Agad naman yung lumapit sa kanya. Pare, pagbabayad ka na? Tanong ni Roger. Umiling si Anjo at sumandal sa gilid ng sasakyan. Hindi pa nga pre, buwisit kasi tong si Mirna eh. Ginastos yung inipit kong pera sa unan. Napatingin si Roger sa kanyang kamay na may bahid ng kaunting dugo. Oh, sinaktan mo na naman si Mirna ano? Tanong ni Roger.
Gago kasi. Ang hilig niyang mangialam. Nakakapikon. Pare, kalmahan mo lang. Sa ginawa mong yan, baka makulong ka pa. Paano kung mapatay mo yung asawa mo? Nababahalang tanong ni Rogar. Di mas maganda nga yun, pre. Para wala nang pabigat sa buhay ko. Pambira ka, pare, oh. Kung ayaw mo na sa tao, di makipag-iwalay ka na. Lalagay mo pa sa alanganin ng sarili mo eh. Suwestyon ng lalaki. Anong makipag-iwalay? Ipaparamdam ko sa kanyang impyerno. Ginusto niya to eh. Ayaw ko pa kasi magpakasal, masyado lang mapilit yung gaga. Kala mo naman tatakbuhan nung nabuntis ko. Nilaglag naman yung bata. Nakakagago eh. Matigas sa mga nakasaradong kamao ni Anjo. Kapag naiisip niya ang bagay na yon, ay hindi niya maiwasang hindi magalit. Mayroon na sana silang anak sa unang taon pa lang ng kanilang pagsasama. Ang kaso nga lang, masyadong mahina ang kapit ng bata kung kaya't nawala ito. Wala namang kasalanan si Mirna sa mga nangyari. Masyado lang talagang tamad si Anjo nung mga panahong yon. Walang trabaho at si Mirna lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Pre naman, asawa mo pa rin yon. Babae pa rin yon. Naiintindihan ko yung pinagmumula ng galit mo sa kanya. Pero hindi mo kailangan maging demonyo ng kanyan. Saad pa ni Rogar. Kalaunan ay medyo kumalma na rin si Anjo dahil sa mga pangaral sa kanya ng kaibigan. Ganun pa man, para kay Anjo, kahit kailan ay hindi mawawala ang galit niya para sa asawa. Si Mirna ang sinisisi niya kung bakit nagkaganon ang kanyang buhay. Nang makauwi na si Anjo sa kanilang bahay ay nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Wala roon ang kanyang asawang si Mirna. Pagsilip niya sa kanilang kwarto ay wala rin doon. Hindi na lamang niya yun inintindi. Wala siyang pakialam kung saan man yung pumunta. Lumipas ang 1 buwan, mas lalong naging mahirap para sa dalawa ang kanilang pamumuhay. Natunto na kasi si Anjo ng iba pa niyang pinagkakautangan na matagal na niyang tinataguan. Ikaw, Anjo, kapag hindi mo ako binayaran bukas ng gabi, mapapatay na talaga kita. Kilala mo ako. Mas mahaba pa ang pasensya ko kaysa dyan sa manoy mo. Pero kapag ako napuno, kayang-kaya kong pumatay ng tao. Alam mo naman siguro na naglabas-masok na ako sa kulungan, di ba? Sabi ni Mang Elmer sa kanya. Isa sa mga taong halos 2 taon na niyang inutangan, ngunit sa halip na bayaran, tinakbuhan niya pa yon. Mang Elmer, magbabayad naman ako eh. Pangako, basta wag lang yung patay-patay na yan. Ano ba yan? Parang maamong tuta si Anjo sa mga sinabi niyang yon. Nawala ang angas niya na laging ginagamit niya kay Mirna. Siguraduhin mo lang ha, kasi hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin ka. Anjo, tandaan mo yan. Sabi ng lalaki at naglakad na rin ito paalis. Napaupo na lamang si Anjo sa tapat ng lamesa at tila ba sumasakit ang kanyang ulo. Isip siya ng isip kung papaano makakabayad. Tahimik lang naman si Mirna sa lababo habang naguhugas ng pinggan. Dahil sa napapadalas na ang pananakit ni Anjo sa kanya ay naging mas tahimik na ito. Magsasalita lamang kapag kakausapin. Mirna, kuha mo naman ako ng ulam kina Teresa oh. Sabi mo, babayaran ko sa susunod na linggo sa sahod ko. Sabi ni Anjo sa asawa. Agad na sumunod ang babae. Nagtataka ang lalaki kung bakit hindi yun nagbubunganga o kumontra man lang sa kanya. Sumapit ang gabi. Hindi na naman mapakali si Anjo. Kinakabahan siya para sa kanyang kinabukasan. Mabubuang na ang lalaki kakaisip kung saan kukuha ng 20,000. Hindi rin naman siya makautang kay Rogar dahil malaki-laki pa rin ang utang niya sa kaibigan. Pumasok nga rin sa isipan niya na gumawa na lamang na masama. Pero takot din naman siyang makulong. Ay, kunyetang buhay to oh. Kakainis. Sabi na lamang niya.
Gulong-gulo na ang isip niya. Pero nang mapatingin siya sa natutulog na si Myrna, bigla na lamang may lumitaw na ideya sa kanyang isip. Nabuhayan siya ng dugo. Si Myrna ang nakikita niyang makakaresolba ng malaking problema niya. Sa parehong gabi din na yon, kinontak ni Anjo si Mang Elmer gamit ang maruming telepono sa tindahan. Hello, Mang Elmer. May alam na akong paraan para makabayad ako sa'yo. Pero sana tanggapin mo. Nakangiting ng offer si Anjo sa lalaking nasa kabilang linya. Walang pagdadalawang isip niyang sinabi yon. Wala kahit na anong konsensya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nagkasundo ang dalawa at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaking si Anjo. Sa desisyon na yon ay napatunayan niya sa kanyang sarili na matagal na siyang walang pagmamahal sa babaeng pinakasalan. Bumalik sa bahay si Anjo. Tulog pa rin si Myrna ng mga sandaling yon. Ilang oras ang nakalipas. Natanaw na niyang paparating si Mang Elmer kasama pa ang iba nitong mga tauhan. Naligo na ba yan? Pabulong na tanong ni Mang Elmer kay Anjo. Naligo naman na yan. Bahala ka na ha. Basta yung kasunduan natin ha. Kapag tapos nito, tapos na rin yung utang ko sa'yo. Sagot naman ni Anjo. Ngumisi si Mang Elmer sa kanya. Demonyo ka rin pala, no? Paano mo nasikmura ito? Pero wala na akong pakialam doon. Titikman ko na lang yung sinasabi mong sarap ng asawa mo. Sabi ni Mang Elmer at tinapik pa nito si Anjo sa balikat. Pagpasok ni Mang Elmer sa kanilang bahay ay naabutan nitong gising ang babae. Tila ba alam na nito ang mangyayari. Nakaupo lang ito sa higaan at hindi man lang gumagalaw. Nakatingin si Myrna kay Anjo at noong mga sandaling yon, ang tumutulong luha ng babae ang tila nagpaalala kay Anjo sa mga araw na sila ay masaya pa. Tumalikod na lamang si Anjo para hindi makita ang kanyang asawa. Mga ilang sandali lang naririnig na lamang ni Anjo ang pag-ugoy ng kanilang papag. Walang maririnig na kahit na ano mula sa kanyang asawa. Para itong ribulto na walang reaksyon at tanging luha lamang ang nagsasabi ng kanyang nararamdaman. Habang binabayo si Myrna ng demonyong nasa ibabaw niya, ay nakuha pang manigarilyo ni Anjo sa labas. Matapos ang halos isang oras na pagpaparanas ng impyerno kay Myrna, natapos na rin ang lalaking si Elmer sa kasarapan. Sobrang lapad ng ngiti ni Mang Elmer na parang binanat pa ang mukha. Ayos na. Gusto mo pa bang umutang, Anjo? Ayos lang sa akin. May pambayad ka pa naman eh. Nagtawanan ng mga bata-bata ni Mang Elmer. Agad na umalis sa mga yon na parang wala lang nangyari. Pagpasok ni Anjo sa loob ng kanilang bahay ay naabutan niyang nakahiga pa rin si Myrna sa papag. Wala pa rin itong suot na kahit na ano. Nabayaran mo na ba lahat ng utang mo sa kanya? Biglang tanong ng babae na siyang kinabigla ni Anjo. Wala na akong utang sa kanya. Bayad na lahat. Dahan-dahan bumangon ng babaeng si Myrna. Tawagin mo si Rogar. Papuntay mo siya rito. Babayaran na rin natin ang utang mo sa kanya at sa iba pang mga pinagkakautangan mo. Tawagan mo silang lahat. Papilahin mo lang sa akin. Handa akong magpawasak para lang gumaan ang pakiramdam mo. Para makatulog ka na ng maayos sa gabi kapag nabayaran mo na ang lahat ng utang mo. Mababa lang ang tinig ng babae. Maiyak-iyak. Nakatingin at nakatulala lamang ito sa baba habang tumutulo pa rin ang luha. Ginagago mo ba ako? Bakit? Ayaw mo ba? Tinutulungan na kita. Ang kailangan mo nalang gawin ay maging halang ang kaluluwa mo. Yun lang. Pagkatapos, pwede ka na ulit mangutang sa iba. Nandito naman ako para magbayad. Sa sinabing yun ni Myrna ay nakaramdam na naman ng pang-iinsulto si Anjo. Naramdaman yun ni Myrna.
Sa kaloob-looban ng babae, natutuwa siya dahil ang dali-daling inisin ni Anjo dahil sa sobrang babaw mag-isip ng lalaki. Tigil mo nga ako, Mirna. Gusto ko nang magpahinga. Anjo, sige na. Tawagin mo silang lahat. Babayaran ko na ang mga utang mo. Babayaran ng katawan ko. Magpapalaway ako sa iba para sa iyo. Para sa lalaking minamahal ko na wala namang kwenta at walang ginawa kundi ang saktan ako. Bigla na lang tumumba si Mirna nang magdilim ang paningin ni Anjo. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat sinuntok ng lalaki ang kanang sintido ni Mirna. Kapal ng mukha mo para insultuin ako ah. Eh kung hindi naman dahil sa pagmamadali mong magpakasal tayo di hindi tayo aabot sa ganito. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ng lalaki. Sinaktan niya ulit ang kawawang babae. Walang ibang naririnig si Anjo nung mga sandaling yon kundi ang sinasabi ng kanyang kalooban na saktan si Mirna. Natauhan lang si Anjo nang mapansin niyang hindi na gumagalaw ang babae. Duguan ang mukha ni Mirna. Nang pulsahan niya ang babae ay wala na siyang nararamdaman. Mabilis na dumaloy ang kaba sa kanyang sistema. Mirna! Mirna! Mahinang tawag niya sa pangamba na baka may makarinig at makakita sa kanyang ginawa. Napaupo at napasiksik na lamang si Anjo sa gilid ng papag. Hindi ito makapaniwalang napatay niya ang kanyang asawa. Hindi, wala akong ginawa. Wala akong ginawang masama. Walang dapat makaalam nito. Anong gagawin ko? Alam ko na. Oo, tama. Ganun nga. Si Mang Elmer, siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang ituturo ko. Parang mababaliw na sabi ni Anjo. Sa mga sandaling yon ay sinimulan na niyang lokohin ang kanyang sarili. Iniwan niya ang asawa sa bahay. Makalipas ang halos isang oras ay napansin niya na may mga tao na sa kanilang bakuran. Anong nangyari? Tanong ni Anjo nang makalapit siya sa bakuran. Naku Anjo, ang asawa mo pinatay! Sabi ng isang babae. Tumakbo si Anjo papunta sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niya ang mga pulis na siya rin ang palihim na tumawag. Niyakap niya ang babae at kunwaring humagulgol. Napaniwala niya ang mga tao at mga pulis na wala siyang kinalaman sa nangyari. Ang tanging pinagbibintangan lamang ay ang lalaking si Elmer. May mga nakakita rin kasi sa lalaki na nagpunta nga ito sa bahay ni na Anjo. Dahilan para ito ang madiin. Nasa trabaho po ako. Hindi ko po inaasahan na ganito ang dadatnang ko. Hindi ko inaasahan na siya ang babalikan ng pinagkakautangan ko. Mangiyak-ngiyak na salaysay ni Anjo habang nakatago ang kanang kamay na ilang beses nitong hinuhugasan. Dinala ang bangkay ng babae matapos maimbestigahan. Pagkatapos, nagsimula na ring maging wanted ang lalaking si Elmer, habang si Anjo ay nanatiling inosente noong mga sandaling yon. Makalipas ang isang linggo, nailibing na rin ng babaeng si Mirna. Dumalo sa burol ang ina ng babae na si Nelma. Ang ginang na nasa edad 50 hanggang 60 na. Sa buong oras ng paglilibing ay nakatingin lamang ang ginang kay Anjo. Marahil napapansin na matanda na tila walang lungkot sa mukha ni Anjo. Sa halip, kakaibang kaba ang nararamdaman ni Nelma kay Anjo. Bagay na nagpapaisip sa ginang. Nang palabas na sana sila sa sementeryo ay kinausap si Anjo ng kanyang biyenan. Sandali! Napalingon si Anjo sa likuran at nakita niya si Nelma na kaswal na nakatayo. Marami ka bang gagawin ngayon? Tanong ni Nelma. May biyahe kami ng katrabaho ko. Pasensya na ha. Walang ganang sagot ni Anjo. Lumapit ng bahagya ang ginang at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Sa kalagitnaan ng pagluluksa, magagawa mo kaagad magtrabaho at parang hindi ka man lang naglalaan ng oras para pagluksaan ng pagkawala ng iyong asawa. Napatingin ng matalim si Anjo sa ginang. Noon pa man,
Ayaw na ni Anjo kay Nelma. Kaya lang naman niya yun pinakikisamahan noon dahil sa inaasahan niyang pera na ibibigay nito sa kanila ni Myrna. Ano bang gusto niyong sabihin? Bilisan niyo na lang. Nagulat na lamang si Anjo nang biglang bumunot ng buhok sa kanyang ulo si Nelma. Nagsalubong ang kilay niya. Kung hindi lamang niya yung biyenan ay baka nasampal niya na ito. Ano bang problema mo, matanda ka? Sakit nun ha? Inis na si Anjo noong mga sandaling yon. Kapag naalaman kong may kinalaman ka sa pagkamatay ng anak ko, asahan mo, ipaparanas ko sa iyo ang impyerno kahit na si Satanas ay hindi gugustuhing maranasan. Pagbabanta na lamang ng ginang. Hindi nakapagsalita si Anjo. Pinagmasdan na lamang niya ang papalayong biyanan. Aminin man niya o hindi, nababahala siya sa maaaring gawin ni Nelma. Kahit kasi biyanan niya ang ginang, wala siyang kaalam-alam kung ano nga ba itong klase ng tao. Mabilis na dumaan ang mga araw. 2 buwan na ang nakalipas. Wala na siyang balita sa kanyang biyanan. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa pagtatrabaho. Sa maikling panahon, masasabi ni Anjo na nakarecover na siya sa pagkawala ng asawa. Habang abala sa pagkakarga ng mga gamit sa container van, ay tumawag sa kanya ang kaibigang si Rogar. Hello, Anjo. Nakita ko kanina yung biyena mo sa istasyon ng pulis. Narinig ko na nahuli na nila si Elmer. Kaso pare, malas. Natakasan sila. Ang tatanga kasi ng mga humuli sa kanya nakakainis. Pagbabalita ni Rogar. Hindi nakapagsalita si Anjo. Kinabahan siya lalo. Batid niya na kapag nahuli ng tuluyan ng lalaking si Elmer, malaki ang posibilidad na ikanta siya ng lalaki. Pinatay na lamang ni Anjo ang tawag. Wala na sa focus si Anjo sa katinuan habang nasa trabaho. Tulala siya sa biyahe at lumulutang ang isip niya. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay nilunod niya ang sarili sa alak. Maaga siyang nakatulog nung gabing yun. Nagising na lamang siya nang makarinig ng malalakas na kalabog sa kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang lalaking si Elmer. Agad siya nitong tinutukan ng baril. Ano, Anjo? Ako pa ang binaligtad mo. Di ba ikaw ang pumatay sa asawa mo? Nilawayan ko lang si Myrna at hindi ko siya... Naubo ang lalaki at nagluwa ito ng ipis na buhay. Napahawak sa leeg si Elmer at napaupo sa gilid. Anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Anjo. Walang maisagot ang lalaki at patuloy lamang ito sa pagsuka. Lalong kinilabutan si Anjo nang makita na bukod sa ipis, mayroon ding lumalabas na uod mula sa loob ng katawan ni Elmer. Hinubad nito ang suot at nakita naman ni Anjo ang butas-butas na katawan ni Elmer na siyang nilalabasan ng mga uod. Nasuka si Anjo dahil sa sobrang pagkadiri. Habang ang lalaki namang si Elmer ay hirap na makahinga dahil sa walang humpay na paglabas ng ipis sa kanyang bibig. Mang Elmer, mamamatay ka na! Natatakot ngunit nagawa pa rin ni Anjo na tumawa noong mga sandaling yon. Anjo, ang biyanan mo! Hindi na naituloy pa ng lalaki ang kanyang sasabihin. Tuluyan na itong napahiga sa sahig. Nangingilo na lamang si Anjo habang pinagmamasdan niya ang uod at ipis na pinaghaharian ang katawan ni Elmer. Makalipas lang ang ilang sandali, hindi na gumagalaw si Elmer. Noong mga sandaling yon ay ang naisip na lang ni Anjo ay magsumbong sa malapit na istasyon ng mga pulis. Agad na hininga ng salaysay si Anjo. Pinalabas na lamang niya na may kung anong kakaibang sakit na dumapo kay Elmer. Pero ang totoo, hindi niya talaga alam kung ano ang dahilan kung bakit pineste ng insekto si Elmer. Wala na si Elmer. Nakuha na ng asawa mo ang hustisya, pare. Dapat maging masaya ka.
Wika ni Rogar habang pinagmamasdan nila ang bangkay ni Elmer na ipinasok sa sasakyan. Hindi nakapagsalita si Anjo sa sinabing yon ng kaibigan. Alam niya sa sarili na makakamit lang ni Myrna ang hustisya kung siya na ang mawawala. Tinuon na lamang ni Anjo ang atensyon sa pagtatrabaho. Sa mga sumunod na araw ay naging kampante siya na hindi na lalabas ang katotohanan dahil wala na si Elmer. Lunes ng hapon, pumunta siya sa bahay ni Rogar. Napagkasundan kasi nila noon na mag-inom. Para kasi kay Anjo ay karapat dapat naman siyang makapag-relax matapos ang mga nakaka-stress na araw. Mukhang maraming pera ang tropa ko ngayon Pabirong wika ni Rogar. Ganun talaga kapag nakapagbayad na ako ng utang sa'yo, nanlilibre na. Natatawa na lamang na sagot ni Anjo. Yabang O siya. Kukunin ko na lang yung pupulutanin natin. Yung mga alak natin ilapag mo na dyan sa lamesa. Baka matira pa ng iba yan. Sabi naman ni Rogar. Natawa na lamang si Anjo. Masayang nagsimula ang inuman ng dalawa. Tawanan at kwentuhan lamang ang kanilang ginawa. Huling bote na lamang ang kanilang uubusin nang maramdaman ni Anjo ang kakaibang bagay sa kanyang bibig. Nang iluwa niya yun ay nagulat siya nang makita ang patay na ipis. Putya! Napatayo si Anjo at nanlaki ang mga mata. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang maramdaman niya na may gumagapang sa loob ng kanyang damit. Bigla rin siyang nakaramdam ng kirot sa bandang tagiliran niya. Hinubad niya ang kanyang damit. Maging si Rogar ay naguguluhan din sa nangyayari. Pre, ano bang nasa tagiliran mo? Parang may bukol at butas, pre. Sabi ni Rogar at dumistansya ng kaunti kay Anjo. Hindi ko alam, pare. Parang may gumagalaw sa loob ng tagiliran ko Natatarantang sagot ni Anjo. Mas tumindi ang kirot na kanyang nararamdaman. Sa sobrang sakit ay parang nawala agad ang tama ng alak sa katawan. Muli siyang nakaupo sa gilid. Namimilipit siya sa sakit. Nang muli nilang tingnan ang bukol sa kanyang tagiliran, ay may nakita silang maliliit na ipis na lumalabas. Pre, di ba ganyan rin yung nangyari kay Mang Elmer? Hindi kaya... Napalingon ng dalawa sa tatay ni Rogar na lumapit sa kanila nang mapansin ang nangyayari. Nako po, sinasabi ko na nga sa'yo, Rogar. Yung nakaraan na nangyari sa lalaki, barang yun. Ganyan din ang nangyayari sa kaibigan mo ngayon, Sabi ng ama ni Rogar na si Mang Imo. Barang? Sino naman ang babarang kay Anjo wala namang kaawayan? Sabi ni Rogar sa ama. Para makasiguro, bakit hindi na lang siya magpatingin sa albularyo? Diyos ko, Rogar, kapag hindi maagapan yan, baka mamatay rin ang kaibigan mo. Sabi pa ni Mang Imo. Hindi malaman ni Anjo kung ano ang kanyang gagawin. Biglang pumasok sa isipan niya ang kanyang biyena na si Nelma. Yun lamang ang naiisip niya na maaaring bumarang sa kanya. Mang Imo, may kilala ba kayong albularyo? Pautal-utal na wika ni Anjo. Nakahawak pa rin ito sa kanyang tagiliran. May meron. Pero gabi na ngayon. Bukas ko na mapupuntahan yon. Diyos ko, dapat maagapan yan. Bago ka ako mamatay ka. Sayang ka. Nag-aalalang wika ng manong. Muling kumirot ang bukol sa tagiliran ni Anjo. Sa sobrang sakit ay hindi na niya kinaya pang umupo. Natumba siya sa upuan at napabaluktot na lang sa lapag. Binuhat ng mag-ama si Anjo papasok sa kanilang bahay at inihiga muna nila ang lalaki sa katre at sinimula ni Mang Ino na suriin ang katawan ni Anjo. Rogar, kumuha ka muna ng maligamgam na tubig. Lagyan mo ng suka. Baka sakaling mawala ng kaunti ang kirot. Sabi ni Mang Imo at agad din naman itong sinunod ni Rogar. Pinunasan ng basang bimpo na ang katawan ni Anjo.
Naging epektibo naman ito dahil kahit papaano ay guminhawa ang pakiramdam ni Anjo. Kaso nga lang nadagdagan ang bukol ni Anjo. Nagkaroon na rin siya sa bandang balikat. Nangingitim ang bukol na yon at kasing laki ng dalandan na kapag nasasagi ay masakit. Nakatulog si Anjo. 6:00 na ng umaga nang siya ay magising. Pinilit niyang makabangon. Masakit ang ilang parte ng kanyang katawan. Kaya naman napasandal na lang siya sa pader. Oh, gising ka na pala. Maya-maya lang pre, babalik na si Papa. Kasama na niya yung albularyo na titingin sa'yo. Sabi ni Rogar at inabot sa kanya ang pagkain na pang-almusal. Pre, pasensya ka na ha. Kayo pa ang naabala sa nangyayari sa akin. Pabigat pa ako sa inyo ngayon. Sabi naman ni Anjo. Natawa na lamang si Rogar. Ano ka ba naman? Siyempre, tropa tayo. Saka, naiintindihan kita. Alam kong nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng asawa mo. Kaya mas maganda na rin na meron kang kadamay. Huwag mo kaming isipin. Masaya kami ni Papa sa ginagawa namin na ito. Nakangiting wika ni Rogar. Napangiti na lang din si Anjo kahit na mabigat na naman ang kanyang pakiramdam. Pre, inala ko biyanan ko ang bumarang sa akin eh. Napalingon si Rogar kay Anjo habang siya ay nagtitimpla ng kape. Bakit mo naman yan nasabi? Hindi ba naging maganda ang pakikitungo niya sa'yo? Tanong ni Rogar at inabot sa kanya ang kape. Pinaghihinalaan niya akong may kinalaman sa nangyari kay Mirna eh. Kita mo yung nangyari kay Elmer, namatay? Biyenan ko ang may gawa nun. Hindi ako pwede magkamali. Saad ni Anjo. Anjo, wala ka ba talagang ginawa kay Mirna? Kasi kung talagang biyenan mo ang bumarang sa'yo, siguradong may mabigat na dahilan. Rogar, wala akong ginawa kay Mirna. Eh kung wala, bakit kanya babarangin? At saka, mambabarang ba talaga ang biyenan mo? Hindi mo ba siya kilala? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Hindi ko ganong kilala biyenan ko eh. Wala akong pakialam sa kanya. Malay ko ba kung talagang mambabarang siya? Sagot na lamang ni Anjo. Napailing na lang si Rogar dahil doon. Pagkatapos kumain ay nakaramdam ng antok si Anjo. Minabuti niyang matulog na lang muna. Habang nasa kasarapan ng tulog, nagtaka siya dahil nakita niya ang kanyang biyenan sa loob ng bahay nila Rogar. Nakaupo ang ginang na si Nelma sa katre. Nasa kanyang paanan. Dali-dali siyang napabangon. Nakaramdam ng takot si Anjo dahil sa kakaibang ngiti ng kanyang biyenan. Bakit ka nandito? Tanong ni Anjo na nanlalaki pa ang mga mata. Gusto ko makita kung paano ka mahirapan. Sabi ng ginang. Ikaw bang bumarang kay Elmer? Sabi ni Anjo. Oo, ako nga. At ako rin ang bumabarang sa'yo. Umiiling-iling na dumistansya si Anjo. Lalabas sana siya ng bahay nang biglang magsarado ang pinto. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagbenta ng katawan ng anak ko at nang walang awa mong pagpatay sa kanya. Mararanasan mo ang impyerno. Nanlisik ang mga mata ng ginang noong mga sandaling yon. Samantalang naninikip naman ang dibdib ni Anjo. Dahan-dahan nang lumapit sa kanya ang ginang. Nang hawakan siya nito, ay saka lamang siya nagising. Habol ang hininga ng lalaki nang makita niya ang mukha ng albularyo na nasa harapan niya. Nasa gilid din niya si Rogar at Mang Imo. Nakita mo ba ang bumarang sa iyo sa panaginip mo? Tanong ng albularyo. Nakita ko siya. Nakita ko ang biyenan ko. Binabarang niya ako. Gusto niya akong patayin. Nagkatinginan ang albularyo at si Mang Imo. Mga ilang sandali pa, bigla namang kumirot ang bukol sa katawan niya. Nung mga oras pala na yon, ay mas dumami na ang bukol nito. Lahat ng yon ay may gumagalaw sa loob na siyang nagdudulot ng matinding kirot.
Agad na kumilos ang albularyo. Marami itong inilagay na kung ano-anong gamot, ngunit hindi yun tumatalab. Kahit na anong gawin ng albularyo ay nanatili pa rin ang kirot. Naihi at nadumi na sa salawal si Anjo. Napatakip na lamang ng ilong si Rogar at Mang Imo. Awang-awa sila sa kalagayan ni Anjo. Hirap na ito. Ngunit ang mga maliliit na ipis ay sigilang sa paglabas mula sa kanyang mga bukol. Hindi ko na kaya, pare. Nararamdaman ko gumagalaw sila sa loob ng katawan ko. Patayin niyo na lang kaya ako. Sabi ni Anjo. Lumabang ka, iho. Hindi ka mamamatay sa barang na ito. Wika ng albularyo na siyang ipinagtaka ni Mang Imo at Rogar. Paano niyo po nasabi na hindi niya ikamamatay ito? Sigurado po ba kayo? Hirap na ngayon kaibigan ko. Oh. Sabi ni Rogar. Nararamdaman ko na ang bumabarang sa kanya ay walang balak na patayin siya. Ang gusto lamang ng mambabarang ay pahirapan siya at maramdaman niya ang walang hanggang kirot at sakit. Ano naman ang pwede natin gawin sa kanya, pare? Tanong naman ni Mang Imo. Ang kailangan lang niyang gawin ay sanayin niya ang katawan niya sa sakit para mamanhid. Hanggat hindi natin nakakausap ang mambabarang, hindi yan matitigil. Tandaan niyo, malakas ang mambabarang na ito. Hindi siya basta-basta. Kaya ang tanging paraan lang para matigil ang kanyang paghirap ay pakiusapan ng mambabarang. Yun ay kung makikinig ito sa kanya. Dagdag pa ng albularyo. Napailamos na lamang sa mukha si Rogar sa sobrang tensyonado. Pakiusap, patayin niyo na lang ako. Nangihinang sabi ni Anjo. Hindi namin pwedeng sundin ang gusto mo. Dahil kapag ginawa namin yun magagalit sa amin ang mambabarang at kami ang babalikan niya. Tiisin mo ang sakit. Gagawa ko ng paraan para makausap ang bumabarang sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung saan siya nakatira at ako na ang bahala. Sabi ng albularyo. Nang tanghali ding yun ay sinabi ni Anjo ang eksaktong tirahan ng kanyang biyenan. Umalis din kaagad ang albularyo para personal na kausapin si Nelma. Maghapong naghintay si Anjo sa pagbabalik ng albularyo. Ngunit mag-aalas 6 na ng gabi ay wala pa rin yun. Hirap na si Anjo sa nangyayari. Para siyang nasa impyerno sa sobrang sakit. Malilikot ang mga ipis sa bukol niya. Habang may mangilan-ngilan naman na uod na lumalabas naman sa kanyang ari. At ang masaklap ay unti-unti na rin siyang nabubulag. Dahil yon sa ilang maliliit na uod na sumisiksik sa gilid ng kanyang mga mata. Lumalabo na ang paningin ni Anjo. Maayos na naman ang kanyang paghinga ngunit napapraning na siya sa kanyang paligid. Gusto na niyang kumuha na lamang ng kutsilyo at saksakin ng sarili. Pero sa mga sandaling yon ay hindi na niya kaya pang tumayo. Nakaratay na lamang siya sa higaan at dinadama ang mga lumalabas na ipis at uod sa kanyang katawan. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, bumalik na ang albularyo. Kasama nito ang ginang na sobrang pamilyar kay Anjo. Nanlalaki ang mata ng lalaki nang makita si Nelma na nakatayo sa kanyang harapan. Pre, sino ang taong yan? Tanong ni Mang Imo sa albularyo. Siya ang bumarang sa lalaking yan. Gusto niyang makita ang lalaki. Kaya dinala ko siya dito sa pagbabakasakali na magbago ang isip niya. Sabi ng albularyo. Dahil awang-awa na si Rogar sa kanyang kaibigan, naglakas loob na lang itong lumapit sa ginang at nakiusap. Magandang hapon po, ma'am. Nakikiusap po ako. Alisin niyo na po yung barang sa katawan niya. Pinagbabayaran at pinagsisisihan na po ni Anjo kung ano man ang nagawa niya. Maawa na po kayo sa kanya. Sabi ni Rogar. Ang barang ay hindi kulam na pwede pang bawiin. Kapag napakawalan na ang insekto sa garapon at lumipat na sa katawan ng tao, ay hindi na ito maaaring bawiin. Pero
Alam ko kung papaano siya gagamutin. Sa kasamaang palad, wala akong balak na gamutin siya. Nandito lamang ako para personal na pagmasdan kung papaano naghihirap ang lalaking ito. Sabi ng ginang. Mawalang galang na po. Pero ano po bang kasalanan sa inyo ni Anjo? Matalim ang tingin na ipinukol ng ginang kay Rogar. Kaibigan mo siya. Hindi mo ba alam na siya ang pumatay sa anak kong si Merna? Siya ang nagpahirap sa anak ko. Mula nang bumukod sila, laging sinasabi sa akin ni Mirna na pinahihirapan na siya ng asawa niyang ito. Minamaltrato. Tinuturing na hayop. Bago niya patayin sa bugbog ang anak ko, ay ipinambayad muna niya ang katawan ni Mirna sa ibang lalaki. Napakahayop ng taong yan. Ngayon, sabihin mo sa akin kung karapat dapat ko pa ba siyang patawarin. Ang gusto ko ay habang buhay lang siyang nahihirapan. Hindi siya dapat mamatay. Nanamnamin niya lang ang paghihirap hanggat sa mapagtanto niya na nasa impyerno na siya. Galit na galit ang tinig ng ginang. Kinilabutan naman si Rogar sa lahat ng kanyang nalaman. Napanganga na lamang siya at napatingin kay Anjo na nung mga sandaling yon ay napaiyak na lamang at tumungo. Tila ba inaamin na nito ang kanyang nagawa? Ganun pa man, buo na ang desisyon ng ginang na si Nelma. Hindi niya tutulungan si Anjo. Tulad nga ng sinabi nito, mas magiging masaya siya na nakikita na nagdurusa ang lalaki kaysa mamatay ito kaagad. Umalis ang ginang at tuluyan na silang nawala ng pag-asa. Kahit ang albularyo ay napailing na lang. Lumipas pa ang ilang mga araw at nanatili si Anjo sa poder ng mag-amang Imo at Rogar. Si Rogar ang madalas na nag-aasikaso kay Anjo dahil naalis ang kanyang ama para magtrabaho. Pansamantala na ring huminto muna si Rogar sa trabaho para matulungan ang kanyang kaibigang nagdurusa. Pre, inilabas na ng may-ari ng inuupahan mo yung mga gamit nyo. Kinuha ko yung mga importante mong gamit. Dinala ko rito kaso nasa labas pa. Pero ipapasok ko rin maya-maya. Sabi ni Rogar kay Anjo na pagtango lamang ang kayang gawin. Tumayo si Anjo at sandaling may kinuha sa kusina. Pre, alam ko hirap na hirap ka na. Nabubulok na rin yung ibang parte ng katawan mo pero buhay ka pa rin. Pero gusto kitang tulungan. Yun nga lang hindi ko alam kung paano ka ba makakasurvive. Kaya sana makatulong ito. Sabi ni Rogar. Pinakita niya kay Anjo ang isang botelya na sa unang tingin pa lang ay mababatid ng hindi yun pwedeng inumin. Magpahinga ka na pare. Naiiyak na sabi ni Rogar. Hindi niya alam na siya pa pala ang tatapos sa paghihirap ng kaibigan. Kusang ibinuka ni Anjo ang kanyang bibig. Sa huling sandali ay nagawa nitong ngumiti kay Rogar bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Ang kwentong ito ay isang patunay na ang mga ginagawang hindi maganda ay may katumbas na kaparusahan at lahat ng baho ay sisingaw. At may mga kasalanan rin na dapat mong pagbayaran. Wakas!